Alright, February 27. Bakbakan na naman sa Lordas. Lordas tayo mga kakababayan. Few hours lang. Mahina ang signal ngayon. Panahon. You know, MJ Sushi. Accept na natin yan. $12. 4.5 miles. MJ Sushi. Okay, 9 minutes. 9 minutes. 12:50. Ayos ang sure, $6, 2 miles for sushi. Pangalawa, sushi again. Ang sushi ngayon 5 minutes. Okay, all right. Medyo natatambayan ng matagal. You know, McDonald's 950, 3.7 miles. Ayos. 3.7 miles McDonald's. Magandang mga offer ni McDonald's. Accept. Muntik ko na namang hindi ma-accept. Buti overconfident ka, bata. Relax ka masyado, bata.
Grabe. McDonald's, 14 minutes ang late nila sa pick up. 14 minutes. Lubos ang oras ko. Lugi tayo dito. Patay tayo dyan. Mahina ang ano nila. Ang init sa McDonald's. Hey. Sasampit tayo dito sa lugar. Chipotle, Damel. Wala tayo ditong mahihita. Ay, walang buhay dito sa ano ngayon ah. Huli kasi pag late kahit ito nagbibigay. Ikutan natin yung try natin si Taco Bell. Taco Bell wala. Ayun no. Ano to? Alright. Okay. Blackbird Diner. 9 minutes. Sycamore. Okay. Ume naman, nakaw. Pagka nakakuha ka dyan, pag minsan, keyword ang ano, destination. $37 na ang ano, ang ganansya. Wala kang ibibigay sa akin. Alisan kita. Ibibigay, di pagas na lang ako. Muna tayo at baka tayo biglang pasukan ng order pagas tayo. $39 ang gas.
8 gallons. My man. 8 gallons. Olay. At tayo sa Burger King at makaihi. Wala naman tayo ay putukan ng pantog. Mahirap na. Sa sideline lang tayo ay maputukan pa tayo ng pantog. Previously, Homeland. Dalawa. Okay, tirahin na to. Dalawa, Panda Express tsaka Cars Junior. Okay, so Panda Express muna. Okay na yan. Dalawa, $11, 7 miles. Welcome to Carl's Jr. What can we get started for you? DoorDash for. Thank you, sir. Yeah, you too. Hey. Right. Okay.
Alrighty. Okay. Relax. Alright, MJ Sushi na naman. Sige, fire. 10 miles. Grabe naman, 10 miles. Oh my God, 10 miles. Aga, 10 miles. Sabi naman. 850, 10 miles. 850, 10 miles. Man. 850, 10 miles. Oh. Tagal ng 10 miles. 10 miles, $8. 19 minutes. 19 minutes. Yeah, DoorDash order 059. Did you copy? Thank you. So, ang problema dito, pagka sarado na yung kanilang dining, pag natsyempohan mo na maraming nakapila sa drive-thru, ay talagang sa challenge ka. Talagay dito, pick up by 10:37. Now, it's 10:36. Eh, paano kung mabagal itong pace ng drive-thru dito? Hindi, patient is a virtue. Paano biniyahin ng $8? Tapos nandun pa lang ako sa Bollinger, binigay na sa akin to. Siyempre sarado na yung kanilang dining. Ito na sa drive-thru. Yung mga experience ng mga pagdodordas dito sa Amerika, ibang klaseng experience din yung may bibigay sa iyo. Pero mabe-benefit ka rin dahil masasanay ka mag-drive dito sa Amerika. Makakabisado mo yung mga lugar, mga pasikot-sikot, confident ka sa pagmamaneho dito sa Amerika. Challenging ang driving dito. Kasi mabibilis ang mga dito, mga sasakyan. $0.59. Thank you. Mabuti, naka-ready na yung yung product, yung merchandise. Ito tayo dito dahil siyempre ano mo yan ipicturean mo yan tapos isa-send mo
confirm mo yung pick up, saka mo pupuntahan yung direksyon. Yan na, direksyon na tayo. Tayo mo lumikit. Ayan. So direksyon, biyahe na tayo. 7 minutes 7 minutes for $7. Matindi yung una kong DoorDash dito sa Amerika. Una kong offer, 2. Magkaiba ng destination. Wala akong idea kung paano i-DoorDash ito eh. Nangyari sa akin pag pick up ko dun sa product eh, sa unang destination ko, inilagay ko yung yung 2 product dun sa isang unang destination. Tapos mabuti hindi pa ako nakakalayo, binalikan ko, sabi ko parang may mali. Tapos kinuha ko yung isa, hindi ko na nang tinignan kung kanino eh. Tapos pagdating ko dun sa sa halfway papunta dun sa pangalawang destination, naka-receive ako ng message na yung unang dinrap ko mali, hindi raw sa kanya yung tangina, nagkapalit. Pucha, sabi ko, balik ako, traffic pa naman, papunta ako ng Pittsburgh sana nun sa pangalawa. Balik ako, tangina, yung palang umorder ng pangalawa, ano pala yun, parang may sakit, kinakailangan niyang kumain on time bago siya uminom ng gamot. Tangina yan, rattle ako. Shit, una kong offer yun sa DoorDash. So ngayon na nangyari, minessage ko rin yung una kong dinrap offan na sige, papunta na ako dyan at ipapalit ko yung yung merchandise. So awa ng Diyos, nakarating ako kahit late na. What happened? Sabi nung una kong binigyan ng order. Sabi ko, nagkapalit. Kinuha ko. Okay, minessage ko na yung pangalawa. Sabi ko, on the way na ako. Please hurry up. Sabi sa akin nung kailangan kumain nitong pasyente ko at bago uminom, late na. Sabi niya, hinihintay namin yung pagkain. Tangina, sabi ko, DoorDash to. Tayo mga Pilipino siyempre tayo buuan loob natin pagdating ko doon sa liblib na lugar pa naman, pagdating ko doon sa drop point, andun na naghihintay na sa pintuan yung pangalawa kong de-deliveran. Sabi ko, I'm sorry, sabi ko, inamin ko na first time ko itong DoorDash na ito. Sabi ko, this is my first offer, so I'm very sorry, apologize, ganun. So mabuti, mabait naman yung umorder, naintindihan naman niya. Kaya experience, charge to experience talaga. Tapos pag complete ko nung yung unang offer na yun na 2 magkasabay, may idea na ako. Sabi ko, ganun pala. Sabi ko, susunod, sabi ko, alam ko na. Pero yung 2 na yun, ang sa akin, ang comment sa akin is napakapangit, siyempre. Kasi late na late Hindi ko alam kung naka-refund sila ron o kung ano man. Pero charge to experience talaga. Kasi pinasok ko tong DoorDash na lakas loob lang na sa tingin ko na mabe-benefit ako dahil siyempre parang Uber din lang to kaso pagkain nga lang. So simula na hanggang sa medyo nakabisado ko na ang
diskarte. Tayo mga Pilipino kahit saan tayo isabak. Ako nga wala akong kaalam-alam mag-dive binanatan ko sumubo ako sa scuba diving awa ng Diyos sa 24 years wala namang aberya, successful naman lahat. Marami akong natutunan sa trabaho na yan. Ngayon ito bago to kaya challenging na trabaho, pero walang sinabi to sa dati kong trabaho sa dagat. Naging malupit ako na diver elite underwater videographer. Nagamit ko yung pinag-aralan ko sa marine engineering dahil nilalagay ako sa engineering department. Nag-change oil, natututo ng kung ano-ano, maglinis ng water maker, mag-repair, mag-maintain. So marami ako natutunan sa 24 years. 24 years of service sa diving. Dive master. Serial number 179176. 6 digit. Yung mga dive master ngayon, ano na, 8, 10 digit na. September 12, 2001 nang ako'y maging dive master. 2001 inatake ang World Trade Center. Certified ako bilang dive master. Ngayon, door dasher at tagapunas ng puwit. Pero maraming pera naman sa pagpupunas ng puwit at sa pagdodordas. Mas simple ang trabaho, mas safe. Kasi sa diving, delikado ang diving. Siyempre, bata ako, wala akong problema, banat. Talagang walang sinisinto, ika nga. Aggressive. Aggressive. Saan tayo? 3516. Tago. Okay. Pangkalawakan, rumoronda sila ngayon. Rumoronda ang ating mga kaibigan. Patapos na ang ating session. Mag-aalas 11 na. Siguro last na yun. Shider, Pulis Pangkalawakan. Kung hindi ka masasanay mag-drive dito sa Amerika, hindi mo malalaman na pwede kang kumanan kahit naka-red. Pero pagka may nakita ka na no turn on red, hindi ka talaga pwedeng mag-turn. Red siya.
matapos ito, pwede ka na lumiko. Hindi ka uhulihin ng pulis kahit katabi mo yung pulis. 7 minutes pa ako. Itatambay ko sa McDonald's para bigyan nila ako ng isa pa. Ayan, dito tayo. Tingnan natin kung bibigyan tayo ni McDonald's ng isa pang offer. 5 minutes na lang bago mag alas 11. 3 minutes. Wala nang offer. Tapos na. Okay, so itong kinita ko ngayon, $64.27. 8 offer. Okay. So ito ang details niya. February 27, $64.27. So 44.75 yung DoorDash Pay. Customer tips lahat is $19.52. So McDonald's, ito yung last ko. Ang tip niya is $1. MJ Sushi, kita mo walang tip yun. Ang haba ng biniyahe ko, 18 minutes. 0 tip. Tapos Carl's Jr. $3.02 ang tip niya. Black Bear, ito malaki, $5 ang tip. McDonald's na naman, $3 naman ang tip niya. Ayun, yung IB Sushi or 4 Sushi, $2. At ang MJ, yung kauna-unahan kong offer is $5.50. So start ako ng 7, end ako ng 11. So 4 hours. Active time ko is 2 hours and 18 minutes. So 7 offer, 8 deliveries. Kasi yung isa kasama rin sa isang offer, bali dalawa. Sa isang biyahe, dalawang offer. Okay na. 205.30 na ang kinikita ko ngayong linggo nito. Ang cut-off nito is linggo ng midnight. So kung makikita nyo, ito yung mga kinita ko na. February 16 to February 22, $204. Incentive ko dito is $28 lang. Ito yung una ko, December 1 to December 7 last year. Ang incentive ko 108. Ang binigay sa akin na incentive $108. 18 hours and 51 minutes naman akong active time yan. Ang total dash time ko is 48 hours and 1 minute. Completed deliveries ko 65. Imagine mo yun, 65 offer. Sa isang linggo lang yun. 65. Pukpok ako nito dahil siyempre sabik una kong DoorDash. No? 108 ang binigay sa akin na incentive ko. Meron pa ako dito na na 800 January 12, January 18. Pero hindi naman lahat ito kasi marami akong reimbursement Kasi merong isang tindahan na pagka ginamit ko yung red card, hindi tinatanggap, kaya nagbabayad ako ng sarili kong card. Nire-reimburse ko naman siya. Ayan, reimbursement ko $150, $46 at saka $350.
Tapos ang DoorDash pay ko is 353. Ang incentive ko is $91. So plus ito na reimbursement ko, kaya umabot ng 816. Ayan. So at least meron kang 200 a week. Hindi na masama. Diba? Ang ano nito is 1099 pagka magpa-file ka na ng tax. Magbabayad ka ng tax. Kasi 1099 to eh. Wala itong deduction ng tax. Di katulad ng W2. Okay. Yun lang. Go home na. That's all, folks. Ganun lang ang buhay ng DoorDasher.